Advice on how to start my ipon journey. Hi guys, welcome to Utang HQ. So, currently nagde-develop kami ng utang tracker for Etsy. So, gamitin natin to para malaman kung gaano katagal yung aabutin para mabayaran ni UP yung utang niya at kung paano mag-start mag-save ng pera. Okay, so let's start. Hi, I am 24 female, currently 4th year student and is finishing my internship. I am a working student for 3 years but had to resign since I need to focus on my internship. May mga utang ako from 4 different people, okay? So, ito yung listahan ng utang niya. So, for this one, dun sa sheet natin, punta lang tayo sa debt database. So, dito lang natin ilista yung mga utang niya. So, let's start. So, friend 1, friend 2, friend 3, tsaka isa pang friend. Okay, so ang sabi niya, yung unang friend daw 2,000, pangalawang friend ay 2,000, next ay 1,000, next ay 1,000. Tapos shucks, laki, 10,000, 1,000. Tapos meron din daw siyang utang sa G-Loan na 2052.16 at meron din siyang utang sa G-Gives na 1904.11. Okay. So, I want to clear off this debt but makakapag-work lang ako after graduation. Okay. Any advice on how to settle my debt as well as start saving? Okay. So, after listing lahat ng debt niya, punta tayo sa debt breakdown. So, dito sa debt breakdown, automated na to. So, kung may nakapanood sa inyo ng first video natin, manual pa siya, pero in-update na namin to. So, automatic na yung everything. So, kapag nilagay mo sa debt database yung data mo, magiging automatic na siya malalagay dito sa taas based dun sa amount. So, pinakamaliit sa pinakamalaki. So, di ba yung sa friend 3, 4 niya, 1,000 lang. G-Gives, yung next friend 1, yung dalawang 2,000. Tapos yung pinakamalaki yung G-Loan. Okay, so, start muna tayo sa magkano ba yung income niya. Balik tayo sa Reddit post. Okay, so, nung tinanong ko yung income niya, ang sabi niya, projected income is 20,000. And mag-a-apply pa lang siya. Okay, so hindi to sure itong 20,000. At hindi rin siya sure kung matatanggap siya dito sa na-mention niya na workplace. So, basic experience ko, and from what I know, which is pwede namang mali. Pag fresh grad kasi, nasa 15,000 to 20,000 yung amount na usually na starting salary. So, ang sabi ni OP, ang projected income niya is 20,000. So, kapag chinat GPT natin yan, kapag minus na yung SSS, PhilHealth, pag-ibig tax or whatever, yung mga minus na usual, 18,000 daw per month. Pero, for this case study, dun sa gagawin natin example, assume natin yung worst. Okay, so, gawin muna natin 15,000 yung income na net niya. So, balik tayo sa Reddit. Sabi niya din dito na monthly expenses niya, 3,000 max since student pa lang siya. Tapos nung nag-resign daw siya sa company niya, hindi daw siya, sabi ng family niya, wag daw muna siyang magbayad. Okay? Pero kasi by June 16, graduation na niya. Congratulations sa pag-graduate. So kung June 16 yung graduation niya, after that, mag-a-apply pa lang to ha. I go for mag-apply ka na ngayon. Kasi mahirap mag-apply ng trabaho, baka matagalan ka. Pero anyway, apply na daw siya after graduation. Then, balik na po sa routine. Nakasali magbayad ng bills. Okay. So, itong gagawin ko na budget sa'yo is kapag nag-work ka na. And assuming na for 15,000 yung magiging sweldo mo. Okay? So, balik tayo dito sa sheet. Ito yung monthly breakdown. So, sabi niya, di ba, June siya gagraduate. So, June, July, August. Sasabi natin August ka nakakuha ng trabaho. Yung simula na magi-start ka na ng salary mo. So, ang gagawin mo lang, palitan mo lang to. August. August and tapos yung dates din palitan mo. August. Tapos ito, August 31. Okay, so dito sa budget sheet, yung mga dilaw, yan yung mga pwede mong sulatan. Yung pwede mong lagyan. Yung mga puti, yun yung naka-automatic na. So, bawal galawin.
So, dito tayo sa dilaw. So, salary, yung sinabi natin na budget natin for salary, yung in-expect natin na salary niya, 15,000. If, kunyari maging 18,000 yan, or more, good job. Pwede mo ilagay sa savings mo. Pero, yun nga, gawin nyo natin 15,000 ngayon. Okay, dito sa sheet natin, mag-automatic to. So, dito sa budget versus actual. Yung okay kasi, nahatian ng needs, wants, tsaka savings, 50%, 30%, 20%. So, itong needs, ito yon. Ito yung mga super kailangan mo. Dito mo ilalagay yung, kung may current debt ka, dito natin ilagay kasi yung mga minimum monthly, dyan yan. Tapos, kung meron kang expenses, kunwari, yung kailangan mo. So, basically, bills, electricity, water, ganyan. Kunwari, yung food mo, yung groceries, ganyan. Yung mga kailangan mo, basically. Tapos, yung wants, ito yung mga, kahit di mo bilhin, mabubuhay ka, kumbaga. So, meaning yung clothing, ganyan, yung travel, if you want, so, social life mo, yung meet up with friends, ganyan. Tapos, yung next is yung savings, yung ideal dyan ay 20% ng sahod mo, which is 3,000. So, ngayon, since may utang ka pa, ang gawin natin, for the first month, maging aggressive ka dapat sa needs, kasi nandun yung debt, okay? So, tingnan natin, kung 15,000 yung income mo, magkano ba yung pwede mong ilagay sa debt? Okay, sa utang. So, una sa lahat, ano ba yung mga na-mention niya na expenses pa na iba? So, balik tayo dito. So, sinabi niya, monthly expenses niya, 3,000. Tapos, sabi niya din na, kailangan na daw niya ulit maki-join sa pagbayad ng bills sa family niya, di ba? So, again, yung dilaw lang yung pwedeng sulatan. If gusto nyong lagyan ng categories pa, punta kayo sa start here. Tapos, dito nyo i-fill out yung mga gusto nyong ilagay. So, kunwari, ang na-mention niya, expenses in general yung nilagay niya, hindi niya na-mention yung breakdown. So, lagay mo natin dyan, expenses. Tapos, yung sa family bills, kunwari. So, ang na-mention niya, na yung student siya, 3,000 daw yung budget niya for expenses. So, ang nangyari dito, yung salary niya, 15,000. Nag-ano tayo ng 3,000 na budget for expenses. Mga minus to dito. So, ibig sabihin, meron ka pang 12,000 na pwedeng gastusin for budget mo. Yung family bills, kasi di ba yung mga Filipino, parang, especially pag fresh grad, medyo parang ginadji na magbigay, ginadji magbigay sa family, ganyan. Tapos, minsan ang laki agad nung binibigay, na parang walang natitira na sayo, ganyan. Kung ako sa'yo, for the first year, kontian mo muna yung bigay mo sa family mo. Kasi nga, kailangan mo muna mag-ipon para sa sarili mo. Kasi kapag inuna mo yung pagbigay ng pagbigay, ikaw din yung mauubos kasi ikaw yung wala. Kasi kung may mangyari sa'yo, wala kang savings, so, di ba, saan mo kukunin yung pera na yon? So, for this case study, ilagay mo natin 1,000 for the family bill. Kasi, tsaka fresh grad ka lang din naman, ano bang i-expect nila? Galit. Ano bang i-expect nila? I mean, maintindihan naman nila. Sabihin mo na meron kang utang na binabayaran, ganyan. Tapos, yun nga, kailangan mo rin mag-ipon eh. So, yan. So, meron ka pang 11,000 left to budget. So, dito sa expenses, ito kasi yung expenses mo currently as a student. For sure, magbabago to kasi nga hindi ka na estudyante. So, pwedeng, kunyari, nagpunta ka na sa company, nagtatrabaho ka na, ano yung pang lunch mo, pang dinner mo pag nag-OT ka, kunwari, sa company ka or corporate ka, magtatrabaho, kailangan mo ng damit na maayos. Kumbaga, basically yung first year mo investment to sa sarili mo. Kasi nga yung clothing and whatever. Tapos yung mga transpo mo pa, yun. So, kailangan mo ng taasan to. So, for now, ang gawin natin, kung kaya mong babaan, better. Pero for this, gawin natin 6,000. So, kung makikita mo dito, meron kang 8,000 na left to budget na pwedeng ilagay sa utang. Ito, ilalagay natin dito. 8,000. Yan. So, zero na to. Okay? So, nakita na natin na 8,000 yung pwede nating ilaan for utang. Punta tayo ngayon sa debt breakdown. So, lagay din natin dito 8,000. Tapos, August, di ba to yung start natin? August. Ito yung first month na employed ka, 2025. So, again, yung mga dilaw, yun yung mga pwede mong lagyan. Yung mga puti, hindi pwede. So, ito, 8,000. Dito yung mga budget mo every month for utang. Ito, kailangan maging zero to. Okay? Tapos dito sa taas na to, dito natin ilalagay kung may minimum payment ka. Ngayon, hindi mo na-mention yun sa post mo na may yung mga minimum payment.
So, kunwari, assume natin na yung G-Gives mo may minimum na 500. Example lang to. So, ang mangyari, for August, magbabayad ka ng 500, ang balance niya ito na. Pag nagbayad ka ng September, 500, tapos ito na yung balance. Parang ganun. Okay? So, pero kasi since wala kang binigay na minimum, try nating isolve tong case study, okay? So, meron ka 8,000 na left to budget. Ang gagawin natin, alin ba yung may interest? So, yung G-Gives mo tsaka yung G-Loan mo, may interest. So, unahin natin yon bayaran. So, lagyan natin to, 1904.11. Okay, and then yung G-Loan, 2052.60. Okay? So, pagdating sa August, yung first month mo na sumweldo ka, mababayaran mo na yung G-Gives mo tsaka yung G-Loan mo. Okay? Congratulations. So, ang ini-next naman natin, yung pinakamababa, which is yung si friend 3 tsaka si friend 4. 1,000 lang naman sila. So, unahin mo na yun para hindi mo na siya iisipin. So, again, lagay natin 1,000. So, sa August, pabayaran mo si friend 3, 4, G-Gives, tsaka G-Loan. 0 na yung mga yan. May natitira ka pang 2,000 na left to budget. Okay? Yung 2,000 na yan, paano gagawin natin dyan? For friend 1 tsaka friend 2, ibigay mo, tigkalahati na lang sila para like gumagalaw na parehas yung payment mo. So, 1,000 ilagay natin sa friend 1. Tapos, 1,000 din dito. Tapos actually, may natira ka pa may natira ka pang 43 pesos. So, ilagay na lang natin kay friend 1 yan. Dito yan. Ito kasi yung mga parang minimum Yung pag-specific for the month, dito natin ilagay. 1,000. So, 1,043.73. So, 0 na to. Ubus mo na yung 8,000 na budget for utangs. Okay? So, anong nangyari na dito? Pagdating ng September, meron ka na lang babayaran na 956 kay friend 1, tas 1,000 kay friend 2. Okay? So, ang total ng payments mo, 1,956.27 na lang for that month, September. So, yun. So, in 2 months, mababayaran mo na lahat ng utang mo. Assuming na hindi ka magdadagdag. Okay? Kasi kapag dinagdagan mo yan, kunwari nagdagdag ka sa G-Gives ng sabihin natin 10,000, hahaba yung payments mo. Yan. Okay? So, wag mo nang gawin yun. Magiging kunwari hanggang February for next year yung payment. So, wag ganun. Ayan. So, tapos ka na in 2 months. Tapos dun sa Reddit post mo, sinabi mo rin paano ba mag-save. Okay? So, bigyan kita ng 3 months na sample. So, ito, di ba pagdating ng August, ganyan. Punta na tayo sa September. So, punta tayo sa September. Gawin natin September din to. September 1. Kasi ito, September 30. Okay. So, may kita mo dito, automatic na mag-a-adjust to. Yung actual nakakonect siya dito. Diba? Ito yung total payments. Ito. Yung total na babayaran mo that month is, ayan na lang So, ang gawin mo for budget mo, for that month is, saktuhin mo na, 1956.27 for the utang. Okay? So, may natitira kang 6,000 for budget. Anong gagawin mo sa 6,000? Bibigay mo ba sa family mo? Huwag mo munang ibigay sa family mo. Kasi, kailangan mong mag-save. Okay? So, magkano ba yung savings na masasabi natin na kumbaga sapat or like quote-unquote secured ka sa bank, okay? Hindi ko kasi sure kung narinig mo na to yung tungkol sa emergency fund. At hindi ito kasama ng ng sheet, pero ilalagay ko na lang din dito. So, i-discuss ko na lang din para alam mo kung magkano. Emergency fund. So, itong emergency fund dapat nasa bangko mo lang para kumbaga iipunin mo sa bangko para kung magkaroon ng emergency, mo hospital ka or like I don't know, mabaha kayo or something. Basta yung mga ganun emergency, meron kang ilalabas na pera, hindi ka maglo-loan, okay? So, ito yung kailangan mong ipunin. Ngayon, paano ba malaman kung magkano tong emergency fund? Ito emergency fund is expenses times 6 for 6 months, okay? So,
Hindi natin alam ngayon kung magkano yung tunay mong expenses monthly since student ka pa lang. So, lahat to ay assumption. Okay. So, dito tayo mag-base, di ba, yung pag yung salary mo 15,000, yung needs na 50%, 7,500 yun ng salary mo. Yung wants na 30%, 4,500 yun actually ng salary mo. So, kung ganyan yung breakdown ng ideal, gawin natin 7,500 plus 4,500 for the wants. So, ito yung expenses mo monthly. Okay? So, ito tayo. Di ba expenses times 6? 12,000 yung expenses mo. Times 6. Okay. Again, di na to part ng sheet. Discuss ko lang. Ayan. So, dapat merong ka sa bank na gantong amount, which is 72,000. Ito yung kailangan mong ipunin para masabing may emergency fund ka na. Okay? So, balik tayo sa September. Since di ka na nagbabayad ng utang, meron kang extra 6,000. So, ang gagawin mo dyan, dapat dito ka. Deposit mo dito. 6,000. 43.73. So, 0 na to. Okay? Next natin na buwan. Pakita ko lang sa'yo pag wala na talagang utang. Duplicate natin. Rename natin to to October. Ito ay October. Tapos, ito baguhin mo din to. October 1 to October 31. Okay. Dito, pagdating na October, wala ka ng wala ka ng debt, diba dito? Sa debt breakdown. Tapos na lahat ng utang, wala ka ng need bayaran. So, 0 to. May extra ka na 1,956.27. Okay? So, ito lagi. So, basically, 8,000. Yung binagastos mo sa utang mo dati, kailangan mo siyang i-save. Ang goal mo ay makaipon ng 72,000, diba? So, basically, kung mayroon kang 8,000 na deposit monthly for savings mo, ilang buwan yun? So, i-divide mo lang yan. So, 9 months. So, meron kang around 9 months para mag-ipon. Sabi natin 10 months. Diba, ang sabi natin dito, meron ka ng savings eh. Pero start tayo October. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pagdating ng June, meron ka ng emergency fund dapat na 72,000. Okay? So, pag ganun, by July, pwede ka na magbigay sa more na sa family mo. Kasi kailangan mong unahin yung emergency fund mo eh. So, sabihin natin July 2026. So, sa July, wala ka ng utang. Palitan mo ulit to. Tapos palitan mo to. July 31, 2026. Okay. So, pagdating ng time na yan, yung sa 15K salary mo, wala ka ng utang, may extra ka pang 8,000. Kasi tapos ka na sa Tapos ka na sa 72K na emergency fund, di ba? So, anong gagawin mo sa 8,000? Ibig sabihin, mas maluwag ka na. Huwag kang maging wild dito. Pero pwede mo na siyang gawing 2,000. Ayan. Family bills. Pwede ka nang magdoble ng bigay mo sa family mo. Yung expenses mo pwedeng, itong wants mo kasi pwede ka actually mag 4-5 eh. Pwede ka nang magkaroon ng wants. Kung pwede ka nang, may budget ka na pang fun, kumbaga. So, balik tayo dito. Kunwari, social mo, pwede ka nang mag-clothing, pwede ka na rin deliveries. Yan. Mga, deserve ko to, mga ganun. Pwede ka na nun, pero July pa. So, pwede kasing 4-5 ilagay mo eh. So, ang gawin mo for deposits, maglagay ka pa rin ng, ongoing pa rin yung savings mo, 3,000. Okay, so may 4,000 ka pa na left to budget. So, social mo ay 1,000, kunwari. Clothing mo, siguro 2,000. Tapos may deliveries ka na 1,000. Ayan. Actually, di mo nga finol yung 4-5 eh. Kasi, yung 500 dito mo nilagay. Or pwede rin naman na kunwari kulang pa yung income mo. Pwede mong, gawin mong 1,000 lang tong clothing. Tapos ilagay mo na lang dito sa needs mo pa. Pero yun nga, hindi ko muna, siguro hanggang 2,000 na lang muna siguro ibigay mo sa family mo. Kasi nga, yun nga kailangan mo mag-ipon din for sa sarili mo. Ayan. Okay, so yan, yan yung end ng video natin. So, sana nakatulong. So, since na-develop pa namin itong Google Sheet na to, kung meron kayong suggestions, ganyan, to make it better, comment lang kayo down below. Thank you for watching!